At itong pinagdadaanan niyang ito ay training, maaaring purification sa kanyang mga pagkakamali. Okay? At maaaring correction sa kanyang mga hindi nagawa at mga dapat gawin. Okay? Para mas mag-improve pa ang kanyang laro. Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Yes, Talking Toshi Sports mga kababayan. Alright, pag-usapan natin itong katatapos lamang na, well, hindi pa naman tapos technically na yung buong tournament, pero for our pambato ika nga, for our dear Alex Ayala, she wasn't able to enter the third round. Nabigo tayo na makapasok, nabigo tayo na makapasok sa second round, and this is a learning experience, a continuous learning experience for her. Hindi naman tayo dapat malungkot, dapat tayo maging positive, dahil ito ay nagiging training ground niya. Bata pa naman si Alex, 20 years old if I'm not mistaken, 20 anyos pa lang naman siya. Marami pang mga opportunities ang makakasalunga niya or maaari niya makuha o makamit, At itong pinagdadaanan niyang ito ay training, maaaring purification sa kanyang mga pagkakamali. Okay? At maaaring correction sa kanyang mga hindi nagawa at mga dapat gawin. Okay? Para mas mag-improve pa ang kanyang laro, ang kanyang craft, yung kanyang strategy sa paglalaro, Alright? At nothing to be ashamed of. Okay? Siya lang naman ang Pinay or babae, Pinoy or Pinay, kauna-unahang Pinoy, first Filipino to win a Grand Slam sa main draw. Yun palang achievement na para sa atin, para sa ating mga Pilipino. We're proud of Alex Ayala, mga kababayan. Honestly, sa akin, ako. At I hope we have a common sentiment, mga nanonood ng vlog na ito, Alright, pero interesado pa rin tayo, ano ba ang nangyari? Bakit hindi nakapasok sa second or sa third round itong si Alex Ayala at natalo ng number 14, number 15 na taga Spain na si Cristina Buska. Alright? We'll go by the numbers, we'll go by the figures dito sa Talking Toshi Sports, mga kababayan. At titingnan natin yung mga numero. Okay? Numero po ang pagbabatayan natin. Bakit kaya? Ano ang dahilan kung bakit medyo hindi pinalad itong ating Pinay star sensation or tennis sensation Alex Ayala? Eto na po, alamin na natin. Alright mga kababayan, let's go by the numbers. Ito na po yung overall statistics ng laro between Cristina Buska and Alex Ayala. Alright, I want to dwell on this specific statistics or numbers, kasi very significant ito. Ito yung mga dahilan, palagay ko, mga dahilan kung bakit hindi nakapasok or nabigo itong ating pambato na si Alex Ayala. Alright. Una-una nating nakikita rito yung aces. Okay?
service ace. Yan yung mga service ng isang nagsaserve ng bola, okay, na hindi na ibalik nung returnee, nung receiving. So, puntos yun, ace points yun, ano? So, nakailan si Christina? 3. Si Alex, wala. Yun na masakit. Okay? Yan. So ano yan? Automatic 3 points na yan, ano? Okay. Ngayon, first serve percentage in. Ibig sabihin, ito po yung statistic na pag sinerve ng isang server, yung bola, okay, pasok doon sa kabila. Legal. Walang violation, hindi fault. Okay? Alright? Pasok doon sa kabila. Okay, hindi pa natin pinag-uusapan kung nakapuntos siya or hindi Saan po pumapasok yon? Doon sa win percentage on first serve at saka win percentage on the second serve. Okay, first serve percentage in. Diyan pa lang, makikita na natin kung gaano ka well-trained etong si Christina, no, sa pagpalo ng service. Okay? Kumbaga parang eksaktong-eksakto lang ang kanyang serbisyo. Okay? Kasi pagka nagsiserve ka, syempre hindi malakas, hindi mahina. Kung malakas yan, long ang serve mo, outside. Okay? Violation yon. Okay? Pagka mahina naman, pag mahina, kapos, hindi aabot doon sa kabila. Okay? So, tingnan nyo kung gaano kahusay, kagaling mag-serve etong si Christina Buksha. Okay? O, ngayon, doon sa, 72%, 46 over 64. Okay, so 64 yung legal serves niya. Okay? Walang violation, malinis. Okay. Now, out of the 64, 40, ilan yan? 46. Okay? 45, 46. Okay? Ayan. 72%. Now, kung pag-uusapan natin yung mga serbisyo niya na nakapuntos siya, tingnan nyo naman, hindi nalalayo. 65%. So, out of the 46 na pumasok, na legal, okay? 30 doon, naka-score siya. Okay? 30 doon, naka-score siya. You can just imagine the volume of points na makukuha niya at nakuha niya noong yung first serve niya. Okay? Importante po kasi dyan yung ma-hold mo yung service. Sa tennis po kasi, importanteng ma-hold mo yung service mo. Hindi ma-break nung kalaban. Okay? Kasi pagka na-break ng kalaban, punto sa kabila yun. Okay? Bababa ngayon itong win percentage on first serve mo and second serve kung magse-second serve ka man, ano? Pero dito pa lang sa first serve, lumalabas, hindi mo na kailangan mag-second serve Okay? Natural, bababa yung second serve mo kung mas maraming puntos ka nang nakuha doon sa first serve mo. Okay? So, 65%. Ngayon, sa second serve naman, sino naman ang namayani? Dahil konti lang yung second serve mo, malamang yung kalaban mo na nagsiserve, kasi yung kalaban mo magsiserve din. In this case, si Alex yun, no? So, nagserve siya. Okay? Kaya lang, mas namayani, mas naging, mas nakakapag-adjust siya. Okay? At mas nagiging successful siya sa second serve niya. Kaya lang, napakababa pa rin, no? 45%. Okay? Hindi siya nagiging successful sa first serve. Mas maganda kasi sa tennis, first serve pa lang, legal na, mataas ang possibility at chance mo na makapuntos. Maka-ace, papasok yung bola, no? Makapuntos, ano? Maka-ace serve. Okay? At
makontrol mo yung game. No? Kasi pagka ikaw continuous mo naho-hold yung serve mo, hindi na be-break, kontrolado mo yung laro. Okay? O katulad niyan, ano? Mas maraming sa first serve pa lang, panalo ka na. 30 out of the 46. Okay? So, malaking bentahe ang nangyari dito kay Christina over Alex Ayala. Now, punta tayo dito sa breakpoints 1. Ito pong breakpoints 1, halimbawa 1 point na lang ay mananalo na yung receiver, yung returner, yung magbabalik. Hindi siya yung nagsaserve po, hindi siya yung may hawak ng service. Yung magbabalik, siya yung nag-aabang lagi. Okay? Yung nag-aabang lagi, yung sasalo ng serbisyo, tatanggap ng serbisyo, 1 puntos na lang panalo na siya doon sa isang game. Okay? Or maybe sa isang set. Kung halimbawa kung 5 na siya, no? Alright? So, 1 point na lang, maipapanalo na niya yung isang game. Yan yung break points 1. Bakit break points 1? You are trying to break the service, no? And win the game by what? Breaking the service of your opponent. No? Siya kasi lagi nagseserbisyo kailangan mananalo ka na. Pag nakuha mo yung puntos na pang-anim mo at siya ang nagseserve, break point po yun. Okay? So, sino na naman na mayani dyan? 6 out of 8, 75%, Christina Buksha. Samantalang si Alex Ayala, 3 out of 9 lang. Wow! 33%. Ang baba. No? Okay. Receiving points 1. Okay? 29 out of 64, 45%. No? Para dito kay Alex Ayala. Samantalang dito naman kay Christina, 30 out of 59. Not bad. Halos kalahati. 51%. Okay? So, saan ka lulugar dyan? Lahat ng departments, lahat ng statistics pumapabor kay Christina. Tingnan nyo naman, namumutik-tik ng kulay blue. Si Alex Ayala dilaw. Isa lang. Mababa pa. Second serve pa. Di ba? So, medyo hindi talaga siya pinalad nitong larong ito. Okay? Yan. So, anong gusto natin ipunto rito mga kabayan? Okay? Prior to this game, di ba sinabi ko doon sa pre-game natin, itong si Christina, more on the service side. Server to. Si Alex Ayala, more on the breaking side. Okay? Receiver. Returnee. Okay? Kaya lang, ang nangyari, kaya natalo si Alex, ito sa akin lang to, basing on the numbers, hindi niya naibalik ng yung bola ng ganong ka-efficient. Okay? Una-una na yon. Plus, idagdag mo na, maganda ang laro ng kalaban. Okay? More on the service, okay. Given na yon. Si Christina, more on the service. Pero, at the same time, alam ni Christina kasi na itong si Alex Ayala ay magaling sa breaking, no? Stand corrected. Alam ni Christina na itong si Alex Ayala ay medyo mahina sa service. Okay? Weakness ni Alex Ayala yung serbisyo. Okay? Anong ginawa niya? Ginalingan niya sa serbisyo at the same time, yung opposite na service ni Alex, ginalingan din niya, in-improve din niya, which is yung breaking the service. Okay, biruin mo. Compounded ang ang hirap nun. Bakit? Ang difficulty nun. Bakit? Para kay Alex. Bakit?
mahina ka na, ay weakness mo ay service, tapos yung kalaban mo, ginalingan pa sa breaking ng service mo. O di double whammy yun. Sino bang mananalo sa ganong sitwasyon? Okay, so yun ang naging strategy nito si Christina. Yan ang basa ko dyan, ha? Okay, kasi tingnan nyo, ang serbisyo, ang ganda, 65%. Ang break points won, 75%. Tapos ang receiving points won, 51%. Oh. Hindi naman Christina is not that known for breaking services of her opponents. Okay? So lumalabas nito sa larong ito, sa match ito, mas nadaig pa ni Buksha si Alex pagdating sa breaking of points o breaking of service. Okay? Nagbe-break din naman meron din naman puntos sa receiving points at saka break points ito si Alex. Kaya lang hindi ganun kapulido katulad ng mga inilaro niya nung nakaraan. Okay? Naunahan siya rito. Okay? So mahirap makalaban, mahirap kalabanin ng player na magaling na sa serbisyo, magaling pa sa breaking of points. Breaking of sa break points or breaking the service. Okay? Isa pang medyo nag-contribute sa pagkatalo ni Alex Ayala, unforced errors. Alam niyo po ba yung unforced errors? Pagka-puwersadong errors ng kalaban, medyo maipapaumanhin mo pa eh. Okay? Kasi puwersado ng kalaban eh. Pero unforced errors, kumbaga parang wala namang puwersa na kumala pa hindi naman nagtulak yun eh. Walang puwersa na gumulo sa'yo. No? Walang puwersa na nagtulak hindi tulak eh. Gumulo sa'yo. Sige, yun na lang for the meantime. Para makomit mo yung error na yun. Okay? Kumbaga ikaw sa sarili mo, ikaw ang sarili mo ang gumawa ng paraan para makomit mo yung error na yun. Walang outside force, kundi ikaw lang ang nakagawa ng error na yun. Hindi mo pwedeng isisi sa iba yung error mo. Hindi pwedeng isisi doon sa kalaban mo. Yung, kaya ako nagkamali dahil puinersa mo akong magkaroon ng error. Hindi. Sa sarili mo yan. So, kita nyo yung impact nitong unforced error nito. Ilan? Si Christina, 12 lang. Si Alex, tingnan nyo, 21. Ito yung pumatay sa kanya rito talaga. Madalas, ewan ko kung napapansin nyo, net. Tumatama sa net yung balik niya. Syempre, puntos yung sa kabila. Okay? Yan. Tapos, total points won, 65. Overall na to, no? To 58. Ito ay combined na to ng receiving points won at saka service points won. Okay? 65-58. Now, bakit kaya nangyari kay Alex to? Isa pang factor. Okay? Bakit lumabas itong mga numbers na to kay Alex Ayala na napakababa? Okay? It's maybe ang contributory factor dyan is fatigue. Okay? Mental, physical fatigue. Biruin mo naman, ikaw ang kahit meron kang pahinga na 2 araw, okay? Galing ka sa isang match versus Clara Toson na girian down the wire at very close game, very emotional, very taxing, very tiring na laro. Umabot pa ng third set, parang kumbaga sa basketball, nag-overtime pa kayo dahil tiebreak eh. Okay? At hindi matatapos yung tiebreak na yun hanggat di ka lumalamang ng 2. Paano? Umabot pa ng ilang puntos yun? 11 plus 13.
O, ano yan? 24. Tama ba ako? O, 24. Kasi ikaw ba naman ang mapagod sa ganun, di ba? O. Kaya iyan ang isa sa mga, ito palagay ko lang po yan, mga kababayan, fatigue, mental, physical, especially physical, and yung emotional, yung emotions mo. Okay? Medyo crept into the system, no? Playing system or the strategic system of Alex Ayala. Yan po yung mga naging contribution. Magmamanifest kasi yan eh. No, yung non factor, tawag dito, playing factors, no, for a lack of a better term, no, nag-iimbento lang ako ng term para masabi ko kung ano yung gusto ko sabihin, ano, yung mga factors na outside sa laro mismo. Yung ikaw mismo, no? Yung emotions mo, sarili mo, sa sa person mo. No, pag yun naapektuhan ka. Okay? Pagod ka, no? Naiisip mo pa yung laro mo doon. Okay? Okay? Kasi syempre hindi mo maiwasang hindi mo balikan yung laro na yun, no? Okay? So maiisip mo pa rin yun. Okay, ito maghahalo-halo na yon, magmamanifest, lalabas yung sa laro mo, lalabas ngayon yan sa mga numero na binasa natin. At yan na nga, mababa ang performance. Okay? Medyo minalas ka na sa performance mo, magaling pa yung kalaban mo, ay wala, hindi tayo papalarin nga yan, mga kababayan. So, sad to say, natalo tayo, bigo tayo. Pero, still, meron namang na-achieve na historical achievement itong si Alex Ayala. Alright? So, pasalamat na rin tayo, no, sa kanya. At malayo pa ang mararating ni Alex Ayala. Purification stage ito. Training stage ito, mga kababayan. At pagka nalampasan niya itong mga bagay na to, marami siya matututunan dito sa kanyang mga experience na ng pagkabigo. Siyempre, kailangan kong dumaan sa talo, no, bago ka magpapanalo. Even the champions of champions natatalo. From that, still natututo pa rin sila. So, wag tayong malungkot, mga kababayan. Marami pang tournament sa sasalihan ito si Alex Ayala. At balita ko, ang susunod niya yatang tournament ay sa Mexico at saka sa Brazil. Ayan. So, abangan natin ulit si Alex Ayala dyan. Ano? Alright? So, ano nga sa loobin nyo po rito sa ating diniscuss, mga kababayan? Lagay nyo lang po dyan sa comment section at huwag po kayong mahihiyang sulat ng inyong saloobin dyan sa ibaba ng ating video sa comment section. Para sa mga bagong pasok, huwag nyo po kalimutang subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye.